Patuloy ang paglaan ng pondo para sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Ayun naman pala. Dapat si Amy Marcos na lang ang nagpresidente. Yan ang problema kasi. Dapat kasi hindi mo na binida kapatid mo. Kaso ang problema, mainit siya noong 2022 eh. Hindi ikaw ang mainit, madam. Ang mainit itong si Marcos Jr., hindi ho ikaw. Ngayon, itong si Amy, gusto niyang mag-vice president sa 2028. Yun ang sigurado natin. Kaya pumupustura ho yan, kaya dumidikit kay VP Sara sa kadahilan ng gusto ho niyang pumosisyon. Ika nga para ma-redeem. Ang tagal na nung pag-redeem na yan. Expired na ho yan. Hindi na pwedeng i-redeem yan. Yung pangalan, nasirang pangalan daw ng kanyang ama. Imbis na umayos dito kay Bangag, lalo lang hong nasira. Yung pangalan na gustong pangalagaan, gustong i-redeem nitong si Amy Marcos manggagamit. Wala na ho kayong i-redeem. Amy, manang Amy, ano na ho kayo? Kumbaga yung pagkapanalo nyo na yan, nasa laylayan nga ho kayo eh. Oo, nanalo kayo. Ang aangas ng mga ano eh. Akala mo talaga nanalo sila dahil sa kanya. Nanalo si Amy dahil sa kay George. Yan sigurado natin. Kasama yan sa package deal. Alam niyo sino dapat nasa pwesto niyan? Alam niyo kung sino dapat? Ang dapat dyan si Attorney Raul Lambino. So maniwala kayo sa hindi. Si Attorney, kung hindi man si Attorney Raul Lambino, si Attorney ni JB Hinlo, yan ho dapat nasa pwesto niyan. Yan dapat pang number 16 yan para sa atin. Di ba? Well, hindi siya kasama sa usapan. Nadali tayo doon sa consolidation server. Kaya ayun, nakapasok itong walang hiya igaga. O, ito na ho mga... yan ang problema. Yan ang problema natin dito. Hanggang sa ngayon, meron pa ring mangga. Pagka di ba, Duterte usapan, pansin nyo, pagka itong ali na to pumasok sa usapan, nagkakagulo mga Duterte supporter. Yan ho talagang panggulo sa istorya. Noong wala yan sa istorya, di ba, nung hindi pa siya inendorso ni VP Sara, talagang united tayo. Basta tayo Duterte. Basta tayo, sila lang ang susuportahan nung pumasok. Naku, hindi, teka lang. Yuri tayo dyan. Itong sa akin, bahala kayo dyan, ito yung akin. Wala na, nagkandal loko-loko na. Pero kung hindi kasama sa equation tong maali na to, iyan sigurado ko lang, solido ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, ito yung ito yung sausawera eh. Ito yung panggulo sa eksene eh. 100% sigurado ho tayo dyan. Aayos ang usapan pagka nawala sa equation, yung ali na yan. Duterte. Panggulo ka lang eh. Ito na, sinagot daw siya ng isa sa mga attack dog nitong si Tamba. Madam, banatan mo si Jaime, banatan mo. So naming linawin ang issue kaugnay ng dokumentong tinukoy bilang tender copy, refused to receive, na umano'y entry of appearance mula sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Noong June 16, isang mensahero ang nagtangkang magsumite ng dokumento sa gate ng Kamara. Ngunit hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong klaseng dokumento ito. Walang cover letter, walang formal na paliwanag. Kaya, hindi ito agad tinanggap. Hindi dahil tinanggihan, kung hindi dahil kailangan malinawan muna ang layunin at tamang proseso. Walang masamang intensyon. Wala ring tinanggihan. Ang hinanap lang ay ang tamang pagkilala sa dokumento. Kung ito ay entry of appearance, sana sinabi na lang agad upang naiproseso ito ng maayos. Ang entry of appearance ay hindi requirement para umusad ang impeachment trial. Wala itong epekto sa takbo ng paglilitis. At higit sa lahat, hindi ito ang dahilan kung bakit wala pang trial hanggang ngayon. Ang Kamara ay nakatupad na sa tungkulin nito. Ano bang tungkulin ng Kamara? Ano bang natupad na ng... Kala ko pa naman bibirahin mo siya. Babanata mo pala si Bibi Sara. Anak ng tokwa, ang daming naghihika-host by the way, yung mga opisyal ng pamahalaan na naipit sa kaguluhan diyan sa gitnang silangan. Ano ho sila? VIP. Mabilis pa sa alas 4, nare-route ho nila para makauwi sa Pilipinas. Pero yung ating mga, kung tawagin natin, mga bagong bayani, di ba? Mga bagong bayani,
naghihikahos. Hindi ho nila malaman kung saan sila sisilong sa kalagitnahan ng kaguluhan, dyan sa gitnang silangan. Pero yung mga politiko, mabilis pa sa alas 4, nakapag-arrange ang pamahalaan para maiuwi yung mga walang hiyang mga magnanakaw na yon. Diba? Wala tayong binabanggit na pangalan, baka silang lahat ganon. Diba? Ang gagaling nila. Anak ng toka, hindi mo ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa nyo na yan? Kaya sinasabi ho natin dito, malayo pa ho sa pag-unlad ng Pilipinas. Anong kailangan natin dito? Diretsuhin ko na kayo. Revolusyon. Revolusyon ang kailangan natin. Hindi ako nang hihikayat Yun lang ang kumbaga, hindi ako nang hihikayat ng kaguluhan, disclaimer o kung ano pa man. Ang sinasabi natin dito, ano ba ang nakikita natin para umayos ang bansa natin. Ang sinasabi natin dito, magkaroon ng pagtunay na pagbabago sa pamamagitan ng paghalal ng mga tunay na politiko, tunay na mga mamamahala sa ating pamahalaan na galing sa puso, hindi puro pagnanakaw ang nasa utak. Yun ang tinutukoy natin. Yung legal na revolusyon. Kumbaga, maghalal tayo ng mga politiko na kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganong klaseng revolusyon ang kailangan natin. Yung magsama-sama ang sambayan ng Pilipino para maghalal ng pinuno na kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yon, mga ganong klaseng revolusyon ang ating tinutukoy dito sa PHFD. Kung hindi tayo magkaroon ng ganon, malabo pa sa sabaw ng pusit na magkaroon ng pagbabago. Puro pang sariling interes lamang ng mga politiko ang sinusulong nila dito sa bansa na to. Kaya sorry na lang para sa mga kababayan natin na kailan kaya tayo magiging Singapore? Kailan kaya? Hindi na Singapore. Kailan kaya tayo magiging Thailand? Kailan kaya tayo magiging Indonesia? Kasi naglampasan na tayo ng mga yan. Kailan kaya tayo magiging Vietnam? Kailan kaya tayo magiging Taiwan? Yan na lang. Wag na Singapore, wag na Japan, wag na Korea. Malayo na ho yun. Milya-milya na layo nun. Milya-milya na. Malayo na ho tayo doon. Doon na muna tayo sa mga nabanggit kong una. Kailan kaya tayo, yun ang pangarap ngayon ng Pilipinas. Maging Vietnam, maging Thailand, maging Taiwan. Yung mga bansa na yan. Kasi yan, pinupuntahan ng mga turista. Napakaganda ng kanilang sistema. Yung kanilang transportasyon, di hamak na mas maganda kumpara sa Pilipinas. Ang sa atin, hindi ho natin malaman kung anong pumapasok sa utak ng ating mga politiko. Alam ko na, puro pagnanakaw, puro kaperahan. Yun ang nasa utak ng mga leader dito sa Pilipinas. Kaya kung iniisip nyo, uunlad pa kaya ang Pilipinas? Sorry to say, ako na hong nagsasabi sa inyo, malabo pa ho yun. Base sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Ito senaryo. Itutuloy na lang ho ni Marcos Jr. yung mga naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa matuloy-tuloy. Bakit? Dahil hindi sila kumita doon sa mga proyekto na yon. O di naman kaya hindi kumita yung mga kaibigan, kamag-anak o kung sino man diyan sa mga proyekto na yan. Dapat kumita muna sila. Yun ho yun. Di ba? Yun ang mga posibleng dahilan, ika nga. Bakit hindi ipagpatuloy? Kaya nagkakaroon ng ganyang pag-iisip ang ating mga kababayan dahil sa mga ginagawa ng pamahalaan. Pero kung yan ipagpatuloy nila, wala tayong problema dito. Matapos sa administrasyon ni Bangag, pasalamatan, palakpakan. Di ba? Ito mga kababayan, kung ano man ang makita nyo na accomplishment sa mga susunod na administrasyon, hindi ho kayo dapat matuwa. Ito lang sinasabi ko sa inyo. Bagkus, singilin pa natin na mas marami itong mga itong mga namumuno sa atin na to. Na ho tayo, 50 years behind na ho tayo sa ating mga karatig bansa. Yung mga ginagawa ho nila sa kasalukuyan, 30 years, 50 years, ini-enjoy na ho ng mga karatig bansa natin. Matagal na hong ipinagkait sa atin yung mga bagay na pagka ilinatag sa atin sa panahon ng kampanya, akala mo mga Diyos, mga anghuhusay nila. Hindi ho ganun yun mga kababayan. Matagal na ho nilang utang yan sa sambayan ng Pilipino. Ano sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Huwag niyo akong pasalamatan. Hindi ko pera yan. Pera yan na sambayan ng Pilipino. Nagtrabaho lang ako. Diba? Pero yung si Marcos Jr., partial opening.
dapat bago ako lumabas kahit papaano meron tayong mabuksan. Ganyan ho kawalang yayang ano na yan. Yung tipong para lang masabi na merong magawa, partial ano daw. Pero sa katunayan, dapat bago siya mag-exit tapos na ho yung mga proyekto na yan. Inuna ho nila yung impeachment, paninira kay BP Sara at kung ano-ano pang kalokohan. Anong kailangan natin? Peaceful revolution. Yan, oh. Magkaroon ho tayo ng peaceful revolution. Ano yung peaceful revolution? Mabuksan ang kamalayan ng sambayan ng Pilipino na habang meron tayong mga politiko na kagaya ni Marcos Bangag, malabong umunlad ang Pilipinas. Habang nananalo itong si Soto, yaang si Kiko Pangilinan, yaang si Lacson, yaang mga trapo na yan, malabo hong umunlad itong bansa na to. Pero unti-unti nakikita natin na nagkakaroon na ng pag-asa pagka nakikita na natin nananalo na yan sila Marcoleta, nananalo si Senator Bongo, si Senator Bato, di ba? Senator Robin, Vice President Sara Duterte, meron pa ho tayong ika nga sulyap ng pag-asa. Meron pa tayong pag-asa. Wag ho, kumbaga nahuli tayo ng konti, mga 30 years, 40 years, mga ganon. 30 years, 40 years na ho yung pagkahuli natin. Kahit sa ang aspeto ng transportasyon, aspeto ng turismo, aspeto ng pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Pilipino, napag-iwanan na ho tayo 30 to 40 years sa ating mga karatig bansa. Ganun ho katindi pinag-uusapan natin dito. Kaya wag nyo hong purihin kung sino man yung mga politiko nagbibigay ng ganito ganyan o meron na tayong ganito, meron na tayong ganyan. Dapat nga tanungin natin sila, bakit ngayon lang yan? Diba? Bakit ngayon lang yung subway na yan? Bakit ngayon lang yung train na yan? Bakit ngayon lang yung highway na yan? Bakit ngayon lang yung tren na yan? 30 years pa dapat nating ini-enjoy yung mga bagay na yan. Maiintindihan nyo yan pagka... Sana magkaroon ho ng pagkakataon ng lahat ng mga Pilipino na makapasyal sa mga karatig bansa natin at makita nila kung gaano kalunos-lunos ang sitwasyon ng Pilipinas. Makikita nyo ho mga kababayan, grabe. Sabihin ko sa inyo, kalunos-lunos ho tayo dito. Yung paglapag mo pa lang sa airport, yung taxi dahil alam nila na falsipikado yung ating transport system, sisingilin ka ng 1,200 from Terminal 1 to Terminal 3. Mga kawatan ng mga walang metro brad. Hindi kagaya sa ibang bansa. Walang kontrata. Upo ka, gagana yung metro sa ayaw sa gusto mo. Ngayon kung ayaw mo ng metro, mag-grab ka. Kung ano yun nandun sa Uber o Grab, yun ang babayaran mo. Sa atin, hindi. Pag upo mo, gulatan, budulan. Budol ka naman kuya, sa atin. Eto na. Talaga na pag-uusapan natin yung ano na yan kasi kawawa ho talaga Pilipino. Dinadaan lang ho natin sa tao minsan pero kawawa tayo. Sobrang napag-iwanan na ho tayo ng mga karatig bansa. Naipasa na namin ang Articles of Impeachment sa Senado. Napaka-cheap ho ng pinag-uusapan sa Pilipinas, Articles of Impeachment. Imbis na, papasinayaan na natin ang pinakabagong trend mula sa Manila papuntang Bulacan, palakpakan. After few years, papasinayaan na natin ang trend mula Pampanga hanggang Tarlac, palakpakan. Di ba? Ang ganda. Di ba? Bulacan hanggang Tarlac. Magte-trend ka na lang. Ito na, ang pinaka malayong highway, bubuksan na natin, ha? Papuntang kung saan man papunta yan. Yan kasi, pagka nagkaroon ng ganyan, makikita ng mga investor, ang ganda naman dito, napaka-convenient ng kanilang transport system, napakamura ng kuryente, invest tayo dito. Pero habang walang ganon, walang mangyayari. Pagka ganito ang transport system natin, ganito kamahal kuryente natin, kakatawa talaga, yan mga OFW, mag-comment to kayo sa baba para masabay-sabay tayong ma-educate dito. Baka sabihin ng mga kasama natin, binobola ko sila Yan mga OFW, alam nila sinasabi ko. Pagka nandun na sila sa ibang bansa, nakikita nila yung kalunos-lunos na sitwasyon ng Pilipinas sa kamay ng mga magnanakaw na politiko. Tama mali?
kapangyarihan na po ng Senado ang susunod na hakbang. Kung may pagkakaantala, hindi ito galing sa House. Sa gitna ng mga isyong ito, Mga buwisit kayo, wala na kayong ginawa, puro na lang issue. Wala na kayong ginawa, puro impeachment, ayuda. Nakakapikon na sila eh. Peaceful revolution. Yan ang kailangan natin. pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado. Huwag sanang lituhin ang publiko. Huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Maliit na bagay ito na pinapalaki parang may masamang layunin. Gayong malinaw naman ang intensyon ng staff. Grabe, oy, para sa sa Senado. 2 versus 1 ang laban. Kailangan yung mag-hire ng isa pang spokesperson dito sa impeachment na to. Yung tagapagsalitang hinarnyo, hindi siya makakaporma dito sa dalawang tagapagsalita ng House of Representatives. Meron silang Attorney Bukoy at Attorney Princess. Sa Senado, iisa lang eh. Hindi pwede yan. Mag-hire pa tayo ng isa, di ba? Roy. Sumunod sa proseso at hindi maglulot ng abala. Huwag po natin gawing teleserye ang isang seryosong proseso. Hindi, yan ang gusto ng Pilipinas, teleserye. O puta kayo sa ibang bansa, walang ganyan, walang teleserye. Walang ganito. Yung politika nila, walang ganyan. Kung gusto mag-teleserye sa ibang bansa, punta ka lang sa Netflix. Huwag kang pumunta sa pamahalaan nila, seryoso sila kung paano maghatid na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Punta kayo sa Korea, maraming Korean novela, di ba? Pero wala sa gobyerno nila ng ganyan, yung maya't maya. Magagaling ho yung mga botante doon, well-educated na sila. At yung kanilang mga mamamayan, mulat ho sila na kung saan dapat silang magboto, hindi base sa kung gaano kalaki ang ibinigay na ayuda. At yung kanilang mga ahensya ng pamahalaan, tapat sila sa kanilang mandato na protektahan ang boto ng kanilang mga mamamayan. Dito hindi. Kahit binoto ng mamamayan, pagka napagtripan ka ng COMELEC, sigurado, disqualify ka dyan, Brad. Yan si Joey Uy, di ba? Disqualify siya. Dapat siya uupo anong nangyari. Naknantoko. Patong-patong nakapalpakan, kabalbalan ang nangyayari dito sa bansa na to. Ewan ko na lang ha. Hindi ko na lang... dito na nga tayo, medyo tumawa muna tayo dito kay Auntie Claire. Sa tingin ko, hindi na natin pag-uusapan itong anong pangalan nito? Itong si Alputera, ano natin yan? Ayoko naman sabihin na tigilan na natin yan o kung ano pa man kasi di naman natin alam pinag-uusapan. Kayo ba, kanino kayo pumapanig? Kay Alputera o kay Madam M? Kay Mother Dragon, kung tawagin nila. I-comment nyo nga sa baba para malaman ko sentimiento ng mga katoto natin dito sa PH Update. Sino pinaniniwalaan nyo? Yan ang tanong. Sige. Game. Dito sa isa na to, hindi ko natin papanoorin, pero tatanungin ko mga punto de vista nyo. Ito. Sino pinaniniwalaan nyo dito sa issue na to? Si Alputera o itong si Binibining Maharlika? Palakpakan! Dapat ganun ang mga tanungan kasi tayo, ano lang ho tayo dito, dakilang osisero. May kinakampiyan tayo, kinakampiyan ko si Tatay Digong. Kung sino yung alam kong para sa akin, para sa feeling ko, kung sino yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon ako. Kanino ako? Kay Tatay Digong. Bahala kayo dyan. Diba? Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte ako. Pero curious ako dito sa lahat ng ingay na to, sa lahat ng kaguluhan na to, tayo curious kung kanino ba kayo pumapanig, sa kara o sa kurus, sa heads o sa tails. Dalawa lang naman yan di ba? Kay Alputera o kay Mother Dragon. Dito muna tayo sa nasopla kaninang umaga. Si Auntie Claire. Auntie Claire, pasok! So, next question, Eden Santos, Net25. Yun. Paglatag, Eden Santos kaagad. Palakpakan muna natin ang ating crush. Crush natin yan, siyempre. Ma'am Eden. Baka Ma'am Eden Santos yan. Diba? Hindi ko na magiging crush yan kung hindi si Ma'am Eden Santos yan. Diba? Okay. Good afternoon po, Yusek. Kaugnay po yung sikat ba the scatter na binabanggit po. Alam naman natin na hindi lang po siya cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict
Sabi po sugal. marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang pong ma-access Grabe. online. Hindi, madam, ito alayan. Hindi. Pogo, ban, pogo, scatter. Scatter, number 1, scatter. Scatter lang ng scatter. Nagdadrive yung nasakyan ko Pindot-pindot siya. Brad, anong ginagawa mo? Lalaro mo? Online game ba yan? Ano to, sir? Papiso-piso lang naman ako. Ayun, yun pala ang tinatawag na scatter. Hindi. Wag natin pasugalin yung mga banyaga. Wag tayong kumita sa pogo. Dapat hayaan nating malunod sa sugal ang ating mga kababayan. Online gambling. Ang matindi pa ho dito, ang sa commercial ang bida si Bossing. Si Bossing Big, anak man to, pambira, oo. Nagpo-promote ng sugal si Bossing. Tapos sabihin nyo, sabagay, kung malaki nga naman ang offer. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito? Opo, nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Lugo. Yun ang problema. Kasalanan nyo yan kasi nagsusugal kayo. Ngayon alam nyo, ito kaibahan. Di ba? Anong ginawa ng bansang China? Bawal magsugal. Sa Japan, bawal magsugal. Bawal pagsugalin. Bawal sugal-sugal dyan. Di ba? Pero meron silang loophole doon. Yung parang, yung bola-bola, yun. Parang ganun. Nakita natin sa documentary. Documentary, ha? Di ko tayo nagsusugal kasi pag tayo nagsugal, 2 beses lang tayo tataya. Tapos ang usapan. Di ko tayo mahilig sa, yung tipong papiso-piso. Hindi. Pagka tayo isang bagsakan. Dati yun, nung tipong, tayo, may bata-bata pa tayo, di ba? Siyempre, curiosity. Pakare-kare course lang. Siya, kanto-kanto, ganun. Pero ito ho mga kababayan, dati tatayo ka pa, pupunta ka pa sa di ba? Tatambay ka pa, mag-iipon-ipon pa kayo bago makapag-set up ng masusuwalan, di ba? Alam natin 'yan, kayo naman naglaro din tayo ng kare kurus, di ba? Naglaro tayo ng text tapos pustahan, pera. Lang pa, piso-piso lang. Pero maghahanap ka sa daan ng mga kalaro mo. Pero dito, Brad, iba to, Brad. Iba to, Brad. Pagka ikaw nakapag-pisonet ka, pagka ikaw may 50 pesos ka, nakakonect ka, naka-all-day data ka, tapos na usapan. Huwag kang maghanap ng kalaban dahil ang pindot-pindot dyan, sigurado makakasugal ka na. Ngayon, imbis na silipin yung regulasyon diyan sa online gambling na yan, isinisisi doon sa mga ordinaryong Pilipino na ang pakay lamang ng kanilang pagsusugal para dumami ang kanilang kita. Nandyan ika nga, Brad, nanalo ako. Yung mga influencer, sinasabi nila ang daling manalo. Kumbaga, ang tawag dito, na uuto sila yung utak nila nalalason doon sa mga commercial na napapanood nila sa social media. Masubukan nga. Ngayon doon na mag-uumpisa. Pero sino ang nagbigay ng platform sa kanila para makapagsugal? Sinong may dahilan kung bakit napakadali na lang ngayon na mag-publish ng mga online gambling sa internet? Sino nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na gawin yan?
ang pamahalaan, ang administrasyon ni Marcos Jr. Kaya kung ikaw may kamag-anak na lubog na sa utang dahil sa kakaskater, wala ho kayong dapat sisihin dyan kung hindi yang si Marcos Jr. Kasi pinahintulutan nila na magsugal, magpakalulong sa sugal ang mga ordinaryong Pilipino. Oo, tinanggal nila ang Pogo. Pero ang Pogo ang nagsusugal doon, mga Banyaga, mga Chino nasa mainland. Pero dito, ang gusto nilang magsugal, ang gusto nilang malubog sa utang, ang mga Pilipino. Ganyan ho kawalang ya itong administrasyon na to. Sino sisisihin natin? Si Digong pa rin? Mga walang ya kayo. Panahon ni Digong, bawal mag-online gambling. Pwede yung online cockfighting, yung online sabong. Pero pagkatapos ni Digong, tapos na rin yan, ha? Paglabas ni Digong, tapos na yung online sabong na yan. Dito sa isa na to, anong nangyari? Kaninong administrasyon lumaganap ang scatter na yan? Sa administrasyon ni Bangag. Sino sisisihin? Nung mga magulang, nung mga anak na yung kanilang mga magulang nalulong dito sa sugal na to. Parang kasino ho yan. Kaso yung kasino, di ka na mag-e-effort na pumunta sa hotel o kung saan kasino pa yan para makapag-slot machine o makapaglaro ng scatter. Nasa palad nyo lang ho. Kung gusto nyo magsugal, on nyo lang ang cellphone nyo. Makakapag-scatter na kayo. Papiso-piso lang. Yung papiso-piso, pagkatapos ng isang araw, libo-libo na ho yun. Manwala kayo sa akin. Bawat minuto, nasi 60 pesos, nakaka-60 scatter na lang kayo. Computin nyo ho mga kababayan. Glug ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong scatter. Ayon po sa kanya, ang scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. Yun, license. License. Pag sinabing license, merong prangkisa. Kanino nagbabayad ng prangkisa? Sa PAGCOR, sa pamahalaan, for sure. Sinong nagbigay sa kanila ng karapatan? Sinong may dahilan kung bakit nalululong ang ating mga kababayan? Administrasyon ni Bangag. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito. At kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Pambihira. Ang bobo naman ng approach. Atakan nyo, papaban mo yung kamag-anak mo. Sabihin pa sa'yo, hindi pa ako nakakabawi. Ba't mo ako pinaban? Walang iya ka, baka mag-amok pa yan, mataga ka pa yan. Ikaw, ipapaban mo. Halimbawa, magulang mo, ipapaban mo. Ang mga na yan, mga lulong na sa sugal yan. Meron ng ika nga bumubulong na kung anong spirito ng sugal sa mga tenga niyan para sa bulungan sila. Sugal ka na. Babawi ka na. Dito sa isa na to, mananalo ka na. Isang scatter pa. May 1,000 ka pa. Naku, madodoble yan. Di ba? Merong ganong bumubulong sa mga sugarol na yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya tayo, hindi tayo na nalulung eh. Noong nakita natin na, naku, walang kahihinat na niya sugal na yan, hindi tayo nagsugal. Partida, pa yung karekorsyon ha. Alam nyo yun, yung merong malaking marble, tapos hahagis niya yan, ganon. Yun lang sugal natin. Pero yung bara-bara, di tayo marunong dyan. Kasi gusto natin mabilisan, nabuboring tayong bunot-bunot, tapos sasapo ka, gagano yan, kalokohan ho yun. Kalokohan yung ganong sugal. Sugal mo, ano lang yan, true or false, yes or no, tabla, yun lang tapos na. Daming cheche, bureche, scatter. Diba? Pero yun, bago ka makagawa ng ganong klaseng sugal, maghahanap ka pa ng kalaro mo. Hindi kagaya nito. Ang kalaban mo dito, kasino. Sino yung kasino? Yung yung mga merong lisensya ngayon. Ayaw na natin banggitin dito. Yung ano yan? Basta yung mga nasa online gambling ngayon, yung mga nakikita yung billboard dyan, yun kalaban nyo, malaking kasino yun. Kung yung mga kasino nakikita nyo sa mga hotel-hotel, walang kwenta yun. Nakakapagsugal lang doon yung mga may sasakyan, pupunta pa doon. Pero ito, ibang usapan ito mga kababayan. Kahit naka-D4 kayo, pakuya-kuya-kuy kayo doon sa sala nyo. Pag nag-login kayo sa account nyo, nasa kasino na kayo. Yun ang ginawa ng pamahalaan ni Bangag.
Tinanggal nila yung Pogo na hindi naman Pilipino nagsusugal, pinasugal nila yung mga Pilipino, di ba? Bangag na bangag. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At Binigyan nyo kasi ng opening. Binigyan nyo sila ng dahilan para ika nga makapasok sa sistema. Pero day one pa lang illegal yan. Walang manghahas kasi makukulong sila. Oh. Di ba? Ganyan lang naman yan. Same logic na ilinagay nyo sa Pogo. Ilagay natin dyan. Maraming illegal. O, nagka-opening kasi nagkaroon ng mga legal. So, anong naging approach ng pamahalaan? Total ban. O, para matapos yung mga kabalbalan ng mga illegal. Ang gagawin dyan, total ban. Tanggalin na mga yung online casino na yan. Buisit meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po naipasara, mag-iiba na naman ng website. So, pero hindi po Shoutout sa DICT ha. Nag-iiba website. Pag nalaman mo website, nakita mo yung domain name niya, nakita mo yung IP address niya, kung saan yung pinaka-ano niya, server niyan, malalaman nila. Kanino naka-register yung domain na yan, pamahalaan kayo. Anak ng toko, anong mag-iiba-iba? Mahuhuli nyo. May NBI, cybercrime. Visit kayo, mga linuloko nyo sa bayan ng Pilipino. Yan na naman kayo eh. Tigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. Kumikita din kasi ang mga tagapamahalaan dyan sa online gambling na yan. Established, meron ng kumita doon sa Pogo, so hindi na sila kikita. So kailangan magsagawa sila ng panibagong gimmick nila para kumita. At yan ang naisipan nila, pasugalin nila ang mga Pilipino. Ganyan ho kawalang hiya ang administrasyon na to. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, Nice one. doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga. Buisit ka. Etong ordinaryo nagtitinda ng tinapa, paano niya ma-identify kung illegal o legal yung website? Ikaw, Claire Castro ha, walang yaka talaga, binuloko mo sa bayan ng Pilipino. Kahit ako, hindi ko alam kung alin yung legal at illegal. Nakuha nyo ba mga kababayan? Pagka yan, website, application o kung ano pa man, ano ang hahanapin? Hahanapin namin yung DTI registration niya, PAGCOR registration niya? Application lang yan, Brad. Anong pinakamagandang gawin? Total ban ng online gambling, yun lang yun. Sakit mo sa ulo? Ewan ko sa'yo, maghanap kang kapuso mo. Pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya nung ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po Sige lang, depende. po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara through the DICT, itong mga illegal website na to. Depende sa malala. So, yun po yung nagiging problema dito. Pero Hindi problema yung illegal website. Alam nyo anong problema? Yung napakadaling i-access, napakadaling mag-cash in sa mga buwisit na sugal na yan. Gamit ang GCash. Sabihin na natin, napakadali. Isang pindot-pindot lang. Makakapag-cash in ka na. Yung account mo, makakash in mo na. Hindi yung ginugulo nyo naman eh. Ngilig nyo sa ganyan eh. Ang issue, ang daming nalululong sa sugal. Huwag mong ibida sa amin yung mga illegal. Mapa-illegal, mapalihiti mo. Ang issue, maraming nalululong. Ano ba yan? Ano ba yan, Aling Claire? hindi nga po ito titigilan. Kahit pa ulit-ulit silang pumapasok, yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap
Pero meron kamukha yan si Auntie Claire. Sa totoo. Ito po sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, Oh. ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis Oh, ipagbigay alam sa PAGCOR. I-block down ng PAGCOR yung account nila. Paano pagka gumawa ng panibagong account? As always, maraming salamat mga kababayan. Kung ganitong mga klaseng tao na lang ang ating gagawin na reaction video, bukas na ho tayo magkita. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Kayo, sang-ayon ho ba kayo sa mga sinasabi nitong sintong spokesperson na to? O sang-ayon kayo sa mga nabasa yung punto de vista ng ating mga kasama dito sa PH Update? Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Wala akong titigil. Peaceful revolution ang kailangan natin. Yun ang sinasabi ni Atty. Salvador Panelo, Senator Robin Padilla.